Kumusta mga brad? Dito nga po sa atin kapag sinabi mong 125cc na scooter, automatic Honda Click 125 na agad yan. Yung nangunguna dyan. Yan lang naman po kasi ang pinakamabentang scooter dito sa atin sa Pilipinas. Syempre, proven and tested na kasi siya ng mga tao. Pogi, maasaan sa biyahe, at higit sa lahat, matipid sa gas. Pero sa ibang bansa nga po, katulad doon sa bansang Japan, mayroon po 125cc scooter doon na siguradong tatalo sa Honda Click pagdating sa mga pangmalakasang features. At ito nga po ang Yamaha Cygnus X 125. Yung itsura niya ibang iba ko ikukumpara doon sa Honda Click 125. Pero para sa akin, pareha silang gwapo sa mga features na talaga nagkatalo. At doon nga din po sa Taiwan, itong Yamaha Cygnus ay nagkaroon na rin ng maraming series. Bale, itong Cygnus X, isa ito sa mga pinakabago nila. Pinakabago pero mukhang walang plano na ilabas ito sa atin. Ewan ko, sila lang yung nakakaalam. Kaya dahil dyan, usapan na naman natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Cygnus X 2026 model na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Pagdating naman po sa kanyang power, ito ay mayroong 12 horsepower at 8,000 RPM, 11 Nm of torque at 6,000 RPM. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 6.1 liters fuel na capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. Ang sukat ng kanyang gulong 110 by 70 by 12 sa harap at 130 by 70 by 12 naman sa likuran. So maliit po yung gulong nito kung ikumpara doon sa gulong ng Honda Click. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Panis yung isa. Ang kanyang seat height ay may taas na 785mm at 125mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po nito ay may kabuuang bigat na 126 kg. So para sa isang 125cc nga po, medyo may kabigatan siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At naka projector na rin yung pinaka headlight niya. Syempre ito nga din po ay naka smart key o naka keyless na po siya. At hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manood ka pa ng Pornhub. At ito nga pala, kahit ito nga po ay 125cc lang, meron po siyang TCS or Traction Control System. Kaya hindi ka kakabahan kapag dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kasada. Samantalang yung iba meron lang silang nervyo system. At nandito na nga po tayo sa exciting part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At regarding nga po sa presyo dito sa motor na ito doon sa Japan, ito nga po ay nagkakalaga ng 389,400 Japanese yen. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 151,000 pesos. Syempre panigurado tataas agad yung kilay ng iba. 125cc na may presyong ganun, hindi talaga katanggap-tanggap yan dito sa atin. Kaya tanggapin na rin natin kung sakaling hindi talaga yun makarating dito sa atin. Wala ganun talaga. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment na lang sa baba. Okay, bye.